Ayan po mga kalingap, kasama po natin yung ating mga kasamang gwapo at mga sakalam. Paano na? Kalampitos TV and Vincent Calyada and Sed. Hi Sed, shout out. Padi, shout out Padi. At Pading Kalampitos, shout out Pading Kalampitos. Shout out! Padi, ano masasabi mo Padi sa ating pagsama dito Padi sa beach Padi? Napakalupit, para tayong nasa beach. Tapos parang nagpipiknik at maraming buhangin. At maraming crabs na maliliit. Ano masasabi mo Padi na first time ngayon ni BB Jackson sa dagat? First time ni BB Jackson sa tabi ng dagat, hindi sa dagat. Tabi ng dagat? Nasa kwarto. Nasa kwarto. Ang masabi ko, isang pinagpalang bata na maswerte sa naging magulang dahil napaka pinalit talaga niya. At alam ko itong batang to ay lalaki ng mabuti katulad ng kanilang mga mga. Pading Kalampitos, yo. Ano ang masasabi mo doon sa mga haka-haka na siyempre dalawa na yung anak ni Kalingap Rab? At siyempre may maraming pagbabago sa kanyang schedule. Nakikita mo naman ngayon talagang pagbablog niya, talagang minsan lang mag-upload. Ano masasabi mo sa mga ginagawa niya ngayon? Ano yung masasabi mo sa schedule niya na bihira lang mag-upload? Dito natin napapatunayan na talaga na family first si Kalingap Rab. Kasi nung time na talagang hindi pa lumalabas si BB Jackson, sunod-sunod yung upload niya para sa paghahanda sa panganak ni BB Jack, ni Ma'am Jack, talagang doon mo talaga mapatunayan na family first si Kalingap. Napakabuting anak para sa kanyang anak. Kapi. Sa tingin mo kuya, maraming magbabago pa dahil sa ngayon nakikita natin ay may mga pagbabago na. Sa tingin mo kuya marami pang pagbabago mangyayari? Ganoon man talaga. Kumbaga parang batas yan na nasa katuparan na. Tapos pag may mga nakita mga hindi maganda, yung mga pagbabago talaga. Hindi nawawala yung pagbabago. Dahil kung nakikitaan nila ng mga yung mga trial na hindi pwede, mababago talaga yun. At sana ang hindi magbago yung suporta ng mga Kalingap support, mga sponsors. Mula nung naipanak si BB Jackson, ano yung mga pagbabago na nakikita mo ngayon kay Kalingap Rab? Ay, yung pagbabago talagang yun nga, yung naging dakilang ama si Kalingap Rab. Talagang hindi niya inasa sa lahat, sa mga kung may katulong, hindi niya inasa. Siya talagang magpupuyat siya, magdamag, puyat yan. Kasi gusto ni Kalingap Rab madama ng anak niya yung tunay na pagmamahal. Kasi hindi lahat ng pagkakataon yung pera yung papairalin. Yung pagiging ama niya doon sa kay BB Jackson ay ngayon pa lang ramdam na ni BB Jackson. Ipinapadama niya na? Oo, pinapadama. Siyempre maraming mga viewers ang naninibago din sa daily upload ni Kalingap Rab. Diba? Maraming pagbabago. Marami rin nag-aantay ng mga love team. Meron ka bang gustong sabihin at payo sa mga viewers? Ayan, alam ko naiintindihan ng mga viewers, supporter ang sitwasyon ngayon ni Kalingap Rab. Pero siguro kung makapag-adjust na si Kalingap Rab ay babalik na ulit sa mga 3 times a day, 2 times a day ang upload. Ayan. Wala kayong mamimiss. Wala nang ganito. Ano ang masasabi mo doon sa isang vlog ni Kalingap na nabanggit niya doon sa pamagat ay titigil na? Anong masasabi mo doon?
At ano rin naramdaman mo? Parang nalungkot din dahil siyempre pag magkakasama tayo masaya tayo. At saksi naman ang lahat kung paano nakatulong si Kalinga Prab, lalo na si Kuya Bal. Dahil unang-una maraming maapektuhan dahil sa mga scholar niya at yung mga beneficiary niya, di ba? Isipin natin kung hindi naman sa pag-ano na paano ko lang. Isipin natin kung hindi ganoon yung content ni Kalinga Prab ang pagtulong ay siguro yung mga beneficiary na nakaangat ngayon, mga angels, siguro ganun pa rin yung kalagayan nila. Dati pa din. Kumaga kung nangangarap man sila ng mga bagay na gusto nila ay hanggang pangarap lang. Kaya napakaswerte nila at lagi nilang ipagpasalamat. Mayroon pumakyat. Lalo yung maliit. Kalingap Yoyo, di ba maraming pagbabago sa Kalingap? Aware ka ba dahil palagi kang wala dito? Nababalitaan mo ba yung mga nangyayari dito? Kasi nanonood naman tayo ng mga vlog, mga update din tayo sa Daet. Pero ano yan, ang isang dahilan kung bakit madalang na tayo sa Daet, yun na nga si Mama, yung hindi na nakagalaw yung yung kaliwang pagkamay. Stroke na bro. Stroke na. Nagbubuhat na, nagda-diaper na. Kumbaga hindi kakayanin ng asawa ko. Pagbuhat pa lang hindi kaya. Tuan, dadalhin sa therapy. Yan. At isa pa yung sarang dahilan kung bakit pina-priority ko rin yung pagiging charity vlogger natin para kasi may mga mas nangailangan din ng tulong sa kamisyon. Tutulong tayo kahit konti lang, at least pag naumpisa natin yun, may tutulong din, makakita ng mga sponsor. Tama. Kaya yun, gustuin ko mamalagi dito, pero ano rin, kumbaga sabi nga ni Kalinga Prab, family first. Kalingap Yoyo, paano mo nalalagpasan yung mga pinagdadaanan mo ngayon? Ano yun? Hindi naman kumbaga yung pinagdadaanan natin. Mas malala pa yung pinagdaanan ko noon. Grabe, yung pinagdaanan ko noon, mas napakahirap pa kami. Mas napakahirap pa kami sa daga. Maliban sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo, ito ba'y na-open mo rin ba kay Kalinga Prab? Lahat ng minsan yung iba na open ko sa kanya. Ayun, may budget sa ka. Yan nga mainit. Alam naman niya yun, yung Wala na nga. bakit di ako na madalang sa Daet. Yung mga pinagdadaanan ko ngayon ay kaya naman lampasan kasi nung panahon na mas malala pa dito, mas mahirap pa kami sa daga noon. Grabe yun bro. Takatak vendor ako. Ang sweldo ko noon 3,000 kinsinas. Ang matitira na lang 200 pesos. dati, no? Nagagatas pa yung panganay kong anak. Grabe, no? Kakayak naman. O nga, 200 pesos. Mabayad pa ako ng utang. Wala na, tapos 100 na titira. Bibilang ko ng nabasa. Bibilang ko ng 2 kahang sigarilyo. Ang mabenta nun doon ay Marlboro tsaka Philip. Iikot ko yan sa palengke. Diskarte lang, ano? Magiging yun, magiging 150 pesos yun pag naubos. Kasi 25 pesos ang tubo eh. Tapos yun, bibili yung 50 pesos, ibibili ko na ng ng isda. Alam mo yung lawlaw? Oo. Tamban. Maghapon na naming ulam yun, 20 pesos na ulam. Tapos kalating kilong bigas, maghapon na rin yan. Tapos yun, gigising ako madaling araw. Hanggang rin yun, kasi alas 8 yung pasok ko sa trabaho. Makalikom na rin akong pabili ng gatas. Basta yung 100 na doon lang yun. Tapos yun, bibili na naman ako bago paglabas ko ng trabaho. Ibibili ko dalawang kaha. Ikot na naman. Paikot naman. Paikot na. Routine, ano? Oo, routine. Tapos mahabol ako sa sasakyan, sigarilyo, madaling araw. Takatak boys. Tapos yun, luto na naman ako kasi maliit pa yung anak ko, nagagatas pa. Alam mo, walang matinong gatas yung anak ko nun. Bear brand. Wala talaga.
As in, Hindi, ganoon naman talaga pag nag-uumpisa pa lang sa pamilya, no? oo, talaga napaka muntik na ako sumuko talaga. Ay, nang dilim ng paningin pala noon. Bigla akong pero pala ang depressed. Yung bigla ka na lang kukulap. Kaya yun, kung ano may napagdadaanan ko ngayon, mas malala nun. Kaya napaglalagpasan ko ngayon. Lahat ng ito bro, nai-advise mo rin ba kay Kalinga Prab na ito bro, lahat ng pinagdaanan ko ganito ako nagsisimula. Hindi nabi mo rin. Hindi ko pag duelo na napagkwentuhan, pwede kong iupos sa kanya. Magbigay ka rin ng idea sa kanya, no? Oo. Kasi yun. Pero alam ko naman na hindi mangyayari ito. Dahil yun na, nandito na sila. Kaya ito na yung kanya. Kumbaga, hindi na mararanasan ng mga anak ni Kalinga Prab yung katulad ng mga dinanas natin nung bago tayo nagkapamilya, ano? Grabe bro, hirap talaga. Ano yan? Sagot sa problema. Sagot sa problema. Sagot sa problema. Pambira. Kalingap yung muntik na magbigti. Magano ka? Ay, Wag. lang tayo. So yan, salamat yo sa kuha natin sa pintuan natin ngayong umaga sa Mas Norman. Siyempre maraming salamat po sa patuloy na suporta sa Kalingap at sana suportahan niyo po ang lahat ng mga Kalingap partners kay Boys, lalo na si Kuya Bal. Dahil umiikot na sila sa buong Pilipinas para mag-charity. Yan, maraming salamat po at shoutout sa lahat. Yun, thank you bro. Ingat kayo palagi bro. Norman, yan, mga kasama natin. So, salamat po sa inyo lahat sa vlog pong ito ngayong umaga. Salamat po, ingat po kayo palagi. God bless.